What's up, guys? Welcome to our podcast. So, before we jump into our topic, let us first introduce ourselves. I'm Nicole. I'm Allen. I'm Janelle. I'm Jared. And ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung kahalagahan at yung difference ng isang journalist sa vloggers, at social media influencers. But before that, I want to ask you guys, before natin i-differentiate yung tatlo, ano nga ba yung balita para sa inyo? Well, for me, balita, ito yung mga current events na nangyari sa atin. Ganun. Yung sa akin naman, yung balita, parang kailangan agad malaman ng batang people na napaka-importante. Pero at some point kasi, yung balita, hindi naman kasi lahat na nangyayari sa atin kabalik-balita. So, dapat meron tayong pinipili lang kung anong kabalik-balita naman. Tama. So, nabanggit nyo na yan, no? And yung balita for me, kasi yun yung naririnig natin sa mga radios, yung mga nakikita natin sa national TV, which is, yung nagbabalita nun is the journalists. So, ngayon, jump na tayo sa topic natin kung ano nga ba yung difference ng vloggers, tsaka social media influencers sa mga journalists. Ang nangyayari kasi ngayon, kapag naniniwala tayo agad sa mga vloggers, parang pinaniniwalaan agad natin kung ano yung sinasabi nila ng mga vloggers. Kasi they are people na meron meron na silang napatunayan eh. Kaya meron na tayong pinaniniwalaan. Mga background nila. Yeah. Pero kasi kapag umasa tayo sa ganun, hindi ba parang nagiging bias na lang din tayo? Kasi kapag ang isang tao nagbigay siya ng idea about a news or something, that is bias na. You're not being onto the point na lang, diba? Pero at some point pa rin naman, meron pa rin naman tayo mga vloggers and extension vloggers na gumagawa ng content to educate. Kasi a vlogger, their main purpose is to disseminate information in a way na parang entertaining pa rin. Yeah. Entertaining pa rin. And at the same time, informative. Yeah. Yung vloggers nga, yun nga. Yung pinagkaiba nga nung vloggers, yung vloggers naman, sila yung parang entertaining naman, nagdadala ng... Nag-video. Oo, yung nag-video. Yeah, with a video. Feel ko, lahat tayo makaka-relate dito, lahat tayo nag-vlog, di ba? Yeah. Nakataya tayo. Ako kasi, nag-stream ako. So, kumbaga, nakakapag-share ako ng information, nakakausap ko yung live viewers, ng information na alam ko, minsan, galing din sa akin. So, ayun nga. Yung pinagkaiba naman ng journalism sa vloggers is... Ng journalist, no? Oo, yung mga journalists. Yung vloggers naman ay dinideliver nila yung information from creative output, gano'n, yung parang entertaining way na... So parang vlogging din, pero ang vlogging, wala ka lang video. Wala ka lang video. Walang Writing, more on Yeah. Oo, Walang mukhang kasama. Oo. How about social media influencers? Ayun na nga. Pagdating naman dito sa ating mga social media influencers, kasi, kadalasan, di ba, yung primary goal kasi talaga nila is magparami ng followers sa mga social media platforms nila. And then, after sila doon sa mga kita, hindi sila after doon sa ano ba yung factual na pwede nilang i-deliver sa public, di ba? Kung ano yung sa tingin nilang mas gusto ng tao. Oo, yun. Pinifeed nila kung ano yung gustong makita, ano ma-feed nila, di ba? And then, di ba, makikita naman natin, di ba, kadalasan sa mga social media influencers, puro endorsement ng mga ganitong products, mga ganitong brands. So, parang puro for entertainment only sila. Ibang-iba sa journalist, no? Yeah. Kasi sa mga journalists, di ba, kung ano yung dapat malaman ng tao. And walang sugar coating na nangyayari. Kung ano yung katotohanan, yun yung i-deliver. Yeah. And then, i-compare natin, di ba, ang laging hatid na contents ng mga influencers is kung ano yung pleasing sa mga tao. Unlike sa mga journalists natin, diadala ng mga balita na dapat nating malaman kasi kailangan maging aware tayo kung ano nangyayari sa paligid natin. And then, ayun din, pagdating naman sa magiging reliable, yung mga social media influencers natin, hindi naman sinasabing huwag natin silang pagkatiwalaan. Pero di ba, iba pa rin yung mga professionals na to compared doon sa mga influencers. Kasi di ba, bago sila mag-publish ng isang balita, super extensive at maraming pinagdadaan ng proseso
bago lumabas, di ba? Bago ma-publish sa Kasi iba pa rin kapag journalist ka, alam mo kung ano yung mga kailangan mong pagdaanan na proseso. Alam mo kung ano yung mga dapat ilabas para hindi ka maging bias, although meron kang pinapanigan, di ba? Speaking of, kasi di ba, meron ngayon mga influencers, may mga incidents na, di ba? Si ganito, may mga ilalabas na, yung iba naninira, di ba? Tapos minsan, alam nilang fake news yung pinapakalat nila, pero for the sake of the content, di ba? Kasi alam nila, pag ganito yung nilabas nila, ay magiging maraming mag-uusap-usap ng ganito. Idagdag ko lang sa social media influencers. Ang mas mako-compare mo or makahalin tulad ng social media influencers sa mga artista yun. Yeah. Parang mas magkalapit sila kaysa sa journalist. Super iba ng journalist. Kasi ang journalist talaga katulad nila Atom Araujo, talagang pupunta sila sa isang lugar para lang mag-research, para malaman kung ano yung katotohanan, di ba? And yung social media influencers, more on ang pinapadala sa kanila yung information na kung ano yung product na kanilang i-endorse para dun sila Tsaka kadalasan nasa comfort zone lang sila. Yeah. Unlike sa mga journalists at di ba, nasa gera, katulad ng Jessica Soho. So, makikita talaga natin no kung ano yung pagkakaiba ng journalist sa tatlong nabanggit, which is yung vloggers, bloggers, and social media influencers. So, ngayon guys, I hope yung video namin or yung video podcast namin ngayon is naging informative sa inyo at nalaman niyo yung importance tsaka difference ng isang journalist sa vloggers, bloggers, at social media influencers. Huwag tayong basta-basta lang maniniwala at siguraduhin natin galing sa isang reliable na journalist or galing sa isang reliable na article yung mga nakukuha nating balita. This is our podcast and let's say goodbye to them. Bye!